Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ang topic natin is mutual fund, all you need to know to start investing, no? Sobrang nakaka-excite mag-invest, no? And lalo na kung naintindihan mo talaga yung ginagawa mo. Ayan. So para sa mga hindi pa kilala, no, ang ating speaker, ako po si Roan Capistrano, isa po akong accountant. And nalaman ko tong IMG, no, yung company natin, International Marketing Group, noong 2012. So as an IMG member po, 11 years na po ako ngayong buwan, no. And may bayad po yung seminar na inatenan ko, no? Kaya mag-thank you po kayo sa nag-invite sa inyo kasi kung na-access nyo to ng libre, sobrang pasalamatan nyo po yung nag-invite sa inyo. So, nalaman ko po tong IMG dun sa seminar na kinandak ni Brother Bo Sanchez noong June 2012. And since 2016, full-time financial educator na ako dito. And yung husband ko naman na engineer ay 4 years na siyang full-time dito sa IMG. Yan. So again, ang IMG, International Marketing Group, ito po yung company natin. And maganda po yung mission ng company. No? Kasi for me, no, nag-work kasi ako na more than 7 years. Wala naman sigurong yung mga may-ari, no, ng kumpanya, masyado silang busy, na hindi natin makausap, tama ba? Or even the president of the company. So, sino magtuturo sa atin para umasenso sa buhay, no? So, nagandahan ako sa IMG kasi the mission of the company is to help create wealth for families. Paki-type nga po natin diyan, wealth, 'di ba? So, hindi naman kailangan sobrang yaman, pero iba pa rin talaga pag naging good provider tayo ng ating pamilya. Tama ba? And no family left behind. Alam nyo, nung nalaman ko tong IMG after that seminar, 11 years ago, shinare ko agad to sa kapatid ko, sa nanay ko, no? Kasi sabi ko, hindi pwedeng ako lang nag-iipon sa pamilya, no? And vision, ang ganda ng vision to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of wealthy to all. So, nasa new financial industry po tayo. No? Mamaya makikita nyo po na marami po kaming kapartner na providers. No? Lahat po nabibigyan ng chance dito sa IMG na mag-level up ang finances. Sino dito gusto mag-level up yung finances, no? Kahit na nasa kalahati na tayo ng taon. Sige nga, paki-type nga, 1. Part na po kayo nitong campaign namin kasi we have campaign na 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Ang ibig po sabihin nito, naniniwalang IMG na financial education isn't an option, no? It is a necessity. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So, ang target po namin ay makapag-educate ng 30 million families, no, by the year 2030. And I hope samahan niyo po kami dito sa mission na to, sa campaign na to. Kasi tama ba? Kung naturuan lahat ng Pinoy bago mag-pandemic, no, na mag-ipon, mag-invest, magkaroon ng healthcare, insurance, siguro wala na mamumroblema, no, sa pera, no, wala na mangungutang, wala nang mai-stress, tama ba? So yan po yung kagandahan ng IMG. Ayan, no, ang tanong, investment, saan ba magandang mag-invest, no? Alam niyo po, ang dami po nating options, no? Bangko, pwede ka mag-business, negosyo, real estate, health insurance. Lahat po yan investment, no? Hindi lang po siya mutual fund, stock market, mutual funds. Yan po, no? Marami po tayong pagpipilian. And ang tanong natin, saan ba maganda mag-invest, no? Usually, eto, no? Saan ba pwede, Miss Roan? Nakikigaya lang tayo, no? Pero lahat naman maganda. Alam mo ba kung ano ang dapat unahin? Pero syempre, dahil sa limited lang yung ating pang-invest, importante alam natin yung uunahin natin, di ba? And paano ba magsisimula?
So lahat po yan, i-guide tayo step by step dito sa IMG. Ano ang tamang mindset sa pag-uumpisa? Kasi meron din po nalulugi sa investment kasi mali pala yung mindset. So pag sinabi pong investing, the commitment to use money and expect to make more money to achieve a long-term goal. Pakitype nga po long-term kasi pag sinabi pong investment, dati kasi na-involved na rin po ako sa paluwagan, 'di ba? Sa co-op. So parang nasanay tayo na short term, 'di ba? Parang pag December gusto ko ipang shopping na agad 'yan, 'di ba? Ano kayang bibilin ko? So medyo kailangan i-correct natin 'yun, no? Dapat po pag nag-iinvest tayo, importante po yung long term. And bakit maraming tao ang nai-scam sa investment? No, ito isa 'to, greed, no? Gusto mo malakihan talaga yung, kita agad ng pera mo. So ako po, isa rin po ako sa na-scam ng business partner ko 'no. Naisip ko kasi ang laki ng kikitain, yun lang natuwa lang ako kasi, ay ang laki pala ng kitaan, 'di ba? Hindi ko na inisip na paano nga ba kikita 'no? So ignorance, 'no? They always think short term. So yun nga naisip ko agad, ay talaga pwede pala akong kumita ng 100,000 sa ganitong period lang, 'di ba? So yan po yung mga pagkakamali natin. Gusto natin instant, 'di ba? So sabi ni Benjamin Franklin, an investment in knowledge always pays the best interest. Alam niyo noong 2012 nung nag-invest ako sa seminar na yun, hindi ko talaga makakalimutan yung 6,000 na binayad ko. Sobrang worth it siya kasi mula noong 2012 talagang natuto ako, no. Siyempre marami akong na-apply na nakuha ng mga investment, nag-improve ang income ko. So talagang importante nag-i-invest tayo sa financial education. So why invest? Dalawa po yung purpose natin bakit tayo mag-i-invest. Hindi pwedeng nakikiuso lang tayo. To achieve our long-term financial goals, 'di ba? Lahat tayo magre-retire, 'di ba? So dapat isa sa mga makakatulong sa atin yung investment. To beat inflation, no? So, ang taas po ng bilihin, umabot pa nga ng 8%, 'di ba? Yung mga buwan, may mga buwan na umabot ng 8% yung pagtaas ng bilihin. So ito na po no, yung isa no sa para maintindihan talaga natin why do we need to beat inflation? Kasi nga yung dating nabibili mo na worth 1,000 pesos, no? Ang dami-dami mo pang nabibili pag nag-grocery ka, no? Kung may 5% na pagtaas ng bilihin, next year, no, magiging 1,050 na yan. Tapos, ibig sabihin, yung nabibili mo ngayon ng 1,000 pesos after 10 years, no, 1,700 na yan, and after 20 years, 2,700 na. So, halos nag-triple na yung value. So, inflation is the increase in prices of goods and services. So, again, pag may 3,000 pesos ka ngayon, talagang kaya mong buhatin yung pinabili mo, 'di ba? Kasi konti na lang, 'di ba? Unlike before pag may 3,000 pesos ka, talagang mababox mo 'yan, ang bigat niyan, 'di ba? So ito po yung kung isi-simplify lang natin yung inflation. So yan, why focus in long term, no? Kasi may 3 stages po of a person's financial life. No? Una po is man at work. So usually nandito tayo sa stage 1, man at work. So ito yung na-realize ko lang before na oo nga no, trabaho lang tayo ng trabaho, 'di ba? Usually nandito lang tayo sa stage na 'to, no? Hindi tayo lumilipat dun sa stage 2, which is man and money at work. So paano ba 'yan, Miss Roan? Paano ba ako makakapunta sa stage 2? Alam nyo ba, pag tayo ay nag-iipon and then nag-i-invest tayo, meron na ring perang nagtatrabaho para sa atin. Okay? Pakitype nga po, ipon. No? Napaka-importante po na may ipon tayo. Kasi kahit na malaki yung interest na binibigay sa mga investment, halimbawa, sabihin nila nating 10%, kung ang investment mo zero, 'di ba? So bale wala yung 10%, mayaman pa rin ang yumaman, 'di ba? Yung mahirap dahil wala siyang investment, hindi siya nag-invest sa financial education, 10% times zero, zero pa rin,
'di ba? And of course, gusto natin lahat dito tayo sa man at work. Sorry. Ang gusto natin, syempre, dito sa money at work, no? So, ang sarap isipin, no? Yung hindi ka na kailangang magtrabaho kasi may pera na nagtatrabaho para sa'yo. Palit na kayo ng role. Kasi ang hirap, trabaho ka ng trabaho para sa pera. Alam mo bang pwede magtrabaho yung pera para sa'yo? No? Isa ng way dyan is by investing. No? So, tinatawag po to na passive income. 'Di ba? So, tignan niyo po yung mga mayayaman. 'Di ba? Kahit mag-travel sila na mag-travel, malaki pa rin kinikita nila kasi marami silang money at work, passive income. Okay? So, of course, gusto nating yumaman, magkaroon ng passive income, pero tatandaan natin, no, kailangan may patience tayo eh. Money takes time to grow. Okay? Yung simpleng pag-iipon mo lang, wag kang, minsan kasi sa start, pag nag-iipon ka, lalo na 1,000, 2,000 per month lang yan, ang bagal tumubo, di ba? Ang bagal maging 1 million. No? Pero, again, para iwas scam tayo, dapat ang mindset natin, money takes time to grow. Okay? So, para po tayo nagtatanim ng puno na hindi po agad siya may prutas, no? Or may bunga. So, magkano ang ideal amount of money na kailangan mong maipon para sa iyong future? Naisip nyo na ba yun? 'Di ba? Magkano ba dapat? 'Di ba? So, hindi pwedeng ipon lang tayo ng ipon, no? Tapos, hindi masyadong clear kung ma-achieve ba natin. Bahala na. 'Di ba? Or kung OFW ka, teka lang, parang 10 years na ako dito. So, sige, mag-iipon ako, pero wala kang plano kung kailan, no? Kung kailan ka for good, kung magkano dapat ipunin mo. So, mag-compute tayo, no? So, eto, no? Para malaman mo kung pwede ka na mag-retire, 'di ba? Or sapat na yung naipon mo, ito yung para magka-idea lang kayo kung magkano yung dapat i-target natin. Annual income times 10. No? Kung conservative, times 10. Pero kung gusto mong talagang ano yan, safe na safe, 20 times 20. So, doon muna tayo sa times 10. Halimbawa, kumikita ka ng 30,000 a month, so ang income mo every year is 360,000. So, ito yan, di ba? Annual income times 10. So, ibig sabihin, kung times 10 ng 360,000, kailangan pala may 3.6 million kang retirement or maipon, no? Bakit? Bakit 3.6 million, no? Kasi kung kumikita yan ng 10% sa investment, no, per year, pwedeng kumita yan ng 360,000 per year. So, kumikita ka ng 30,000 per month na yun yung kinikita mo ngayon habang nagtatrabaho ka. So, eto kasi kinita na lang ng investment mo. So, passive income na siya. Okay? Pakitype nga 3.6 para hindi natin makalimutan. 'Di ba? So, yung 3.6 po yan, syempre conservative pa yan. And kung gusto mo talaga mas malaki, talagang ano yan, times 20 mo. Okay? Ayan. So, isang stage ang pinakamasarap. Pakitype nga po, 1 ba? Man at work, 'di ba? Yan, oh, dami mo ng kamay, no? Multitasking talaga, no? Hindi maiwasan talaga 'yan. Ako lagi din ako nagmo-multitasking kasi yung anak ko hino-homeschool ko rin 'yan eh. And then stage 2 naman is man and money at work. Stage 3, money at work. Oh, ang dami nag-type ng 3, 'di ba? Pero ang tanong, ayan, so nasa ang stage ka ngayon, 'di ba? So sabi ko nung first time ko napakinggan ko, sabi ko, oo nga no, parang gustong-gusto natin ng 3 pero oo nga nasa 1 pa lang ako. So medyo dadamihan ko yung ipon para medyo nandun na ako sa 2, 'di ba? So eto no, mga importante na dapat i-consider natin pag tayo ay mag-i-invest. So first is set the right goal. Ano-ano ang mga goals mo, no? So, alam niyo yung goal naman hindi naman ginagawa yan every first ano lang eh. First
ano na lang, first month, 'di ba, of the year. So usually pag may mga New Year's resolution tayo, dun lang tayo active, excited, 'di ba? Pero pagka nag-February na parang wala na tayong pakialam sa goal natin, 'no? So kami pong mag-asawa every quarter nire-review namin yung magkano yung nagastos namin, magkano na ba yung asset namin, 'di ba? So ano bang nangyari sa business namin, yung cash flow namin. So, importante po 'yan lalo na kung mag-asawa kayo, mag-uusap talaga kayo. And then after that, may every week din na planning, 'di ba? So, kasi ang goal mo ma-achieve mo 'yan, based sa action mo, okay? Ayan, so siyempre goal natin yung ang yumaman, so maging financially secure, 'di ba? So, siyempre, alam niyo noong 2012, nag-attend ako dito sa convention ng IMG. Isa sa mga nag-motivate sa akin para, ah, maging open ako na kailangan maging mayaman ako kasi sabi nung, speaker, kung ang mayayaman, mga masasama, 'di ba? Parang imaginin mo kung anong mangyayari sa mundo natin. So, dapat yung kagaya natin na, may mga mabubuting puso, 'di ba? Yung mga gustong tumulong, 'yan talaga dapat ang mayaman, 'di ba? Para mas marami tayong matulungan, 'no? So, bago ka gumawa ng anumang uri ng desisyon pagdating sa investment, make sure it is smart kind of goals. Paki-type nga po, smart. Ayan, may smart pala, no? Ano yun? Specific, no? For example, gusto natin magkaroon ng sasakyan. So, anong klaseng sasakyan yan, no? Like yung anak ko, meron siyang goal na bumili siya ng Ford Ranger, kulay blue. 'Di ba? Specific talaga. Pero 6 years old pa lang siya. 'Di ba? So, measurable. Ibig sabihin yan, Miss Roan, gusto kong kumita ng extra income. Pero hanggang ganun lang, no? Extra income. Magkano ba? 30,000 ba? No? Ah, gusto mo bang kumita ng extra 50,000? 'Di ba? Or kapag ka talaga may career ka, may negosyo ka, gusto mo kumita ng 100,000 per month, no? Ah, measurable. Ibig sabihin talagang meron siyang kumbaga sa specific na may amount pa, no? And then of course, yung attainable, no? Meron ako nakausap, parang ano talaga, 'no, may mga nakakausap tayong gano'n big time agad, 'di ba? So, gusto kong kumita ng 1 million per month pero 'di ba, parang 'pag sinabi mo, "O sige mag-aral tayo, may gagawin tayo," ayaw na, 'di ba? So, dapat attainable 'yan, realistic, 'no, and time bound. So, ibig sabihin, "Miss Roanne, gusto ko makapagbigay sa parents ko ng at least 20,000 per month para pandagdag gastos nila by December 2024, 'di ba? So, meron na tayong deadline, okay? So, again, smart 'yan, no? And kapag tayo ay may goal, again, ika-classify natin 'yan kasi hindi naman lahat ng goal long term, no? May short term, ito yung gagamitin mo ang pera within 1 to 2 years, 'di ba? So, of course, maganda 'yan sa safe, no, na like sa bank, sa mga safe na mutual fund. And then pag medium, eto naman yung gagamitin mo ang pera within 3 to 6 years, 'di ba? So for example, gusto mong magpagawa ng bahay, 'di ba? So yun yung mga medium term goal or gusto mo mag for good, 'di ba? And long term goal naman, ito yung mga dapat mong paghandaan more than 80 years, no? So for example, yung anak ko 6 years old pa lang pero gusto ko ng paghandaan yung education fund niya for the college, 'di ba? So that's long term goal. Okay? Ayan. So, goals without deadline are just dreams. Sabi ni Boss Rex Mendoza ng Rapver Financials. Okay? So, madalas kasi nangangarap lang tayo, di ba? So, lahat naman po may pangarap, no? Pero ang tao talagang nag-decide, no? Ang taong may commitment, ang taong may deadline sa kanyang mga goals, yan po yung mas talagang nagtitake ng action. Okay? So yan, importante po yung why natin, no? Bakit ba tayo mag-i-invest? Bakit ba tayo mag-iipon? Para ba yan sa pamilya mo? Para ba mapapag-aaral mo yung anak mo sa magandang school, 'di ba? Sa gusto niyang course, 'di ba? Yan yung mga why natin, no? Makatulong ka sa parents mo, ma-travel mo yung parents mo dahil matanda na sila,
no? So pangalawa po, no, na dapat i-consider natin sa pag-i-invest, know the target amount and your timeline, no? So again, ito yung pinag-usapan natin kanina, hindi pwedeng ipon ka lang ng ipon, tapos dahil wala kang goal or timeline, kinukuha mo rin siya. 'Di ba? So ini-scam mo yung sarili mo kasi ginastos mo yung sarili mong ipon, 'di ba? So meron dito, no, alam niyo pagka ganito nakakakita ako ng ganitong computation, mas namo-motivate akong mag-invest. Kasi sabi dito, pag sa 4% ka naglalagay ng pera, kasi po dati nagta-time deposit lang talaga ako. Feeling ko yun na yung pinakamataas ang interest, no? So, kailangan mo ipunin 27,500 per month to have 10 million, no? Pero pagka nag-i-invest ka, like 10% kinikita ng pera mo, 10,000 per month lang kailangan mo ipunin to have 10 million. Pero pag 1%, di ba? So, ang laki ng kailangan mo ipunin, 38,000 per month, no? So, ito po yung tinitignan ko kasi pag nag-i-invest ka, no, yung amount importante at yung time, no? Sayang yung time na lumilipas na hindi mo napapakinabangan yung pera mo kung natutulog lang yan sa maliit ang interest. Okay? So, saan gusto natin maglagay ng pera? Sa 4%, sa 10%, or 1%? 'Di ba? Paki-type nga po diyan. O syempre doon tayo sa 10%, no? So risk and reward, no? Alam niyo po, ibig sabihin lang niya pag nag-iinvest tayo, syempre parang ano lang din 'yan, yung sa relationship din natin, 'di ba? Yung may risk din siya and reward. Okay? So pag sa pag-iinvest, ganito 'yan. Of course, pagka gusto mo na mababa lang yung risk, mababa lang din yung return niya. Okay? Kagaya nga 'di ba sa bank, nag-i-invest, nagse-save tayo kasi gusto natin low risk lang pero less than 1% lang ang kinikita niya. So kapag naman high risk, no? Medyo sumusugal-sugal tayo, yan, mas mataas yung return niya, no, sa investment. So, wag matakot sa risk, kailangan mo lang i-manage ito. Alam nyo ba na meron pala tayong magagawa sa risk? Ano kaya yun? Ayan. So, kapag may financial literacy tayo, no? Kapag ganito po ako dati, kahit accountant ako, CPA, no? Low financial IQ, no? Konti lang ang alam ko, mag-save lang sa bank and mag-time deposit, no? Pero dahil dito sa IMG, marami po tayong matututunan sa workshop, sa higher trainings natin, pag nagpa-member tayo sa IMG, medyo tumataas na po yung natin, financial IQ, no? And of course, pag wala kang alam, high risk na ma-scam ka, no? Or malugi ka. Pero habang naiintindihan mo siya, no? Pagka alam mo yung pinapasok mo investment na babawasan po yung risk, no? Nagiging low risk po siya. Okay? So again, financial ignorance is expensive, no? Marami pong hindi pinapansin ng financial webinar kagaya nito. Kaya congratulations po kasi nagbigay kayo ng time, no? Kasi kaya marami talagang nagkakaproblema sa pera dahil yung ignorance lang talaga, no? So, hindi nila alam na pwede pala magtrabaho yung pera para sa kanila. So, huwag mag-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. 'Di ba? So, again, first investment natin is education. So, sabi nga ni Warren Buffett, isa sa mga bilyonaryo yan, no? On earning, never depend on single income. So, sino dito yung nakadepende lang sa sweldo niya sa isang source of income? Kasi sabi ni Warren, make investment to create a second source. No, kailangan may backup career ka, no? Lalo na sa panahon ngayon. Dati nga nababasa ko yung talagang uso pa yung dyaryo pag mag-a-apply ka. 35 years old and above. Parang usually parang yun yung medyo ayaw nang tanggapin sa trabaho, 'di ba? Pero ngayon kasi kahit na 30 ka, pwede kang tanggalin sa trabaho eh, no? Kasi ang daming bata eh. Tapos meron pang automation, 'di ba? So, kailangan meron tayong
multiple sources of income. So on investment, do not put all eggs in one basket. So again, kanina pinakita natin, no, na marami talagang pwedeng paglagyan ng pera. No, wag lang natin ilagay sa isang facility. Okay? So, do not depend solely in mutual fund or stock market. So, ako din, gusto kong mag-attend ng seminar before, nagbayad ako ng 6,000 kasi gusto kong matuto mag-invest. Pero, yung gusto ko pala, bubong lang. No? Medyo dulo lang pala siya ng aking financial house. Kasi for me, itong financial foundation na tinatawag sa IMG, financial house, no? Para sa akin, alkansya to. No, yung alkansya pala natin hindi pwedeng puro mutual fund lang. Ito yung importante, no. Unang-una, bago ka mag-invest, may emergency fund ka ba? No? So ito yung laman ng ATM natin. Kung sakaling may emergency sa pamilya, may mahuhugot tayo na pera. No? Kasi pag may emergency fund tayo, hindi natin kailangan mangutang. Tama ba? Pag may kailangan tayong pagkagastusan, utang ang una nating nagiging solusyon kung wala tayong fund na naka-ready. Okay? So, debt management, dapat pala pag may utang tayo, ano din, no? Minamanage din natin yan. So, dito po sa IMG, meron po tayong workshop 1 para po maintindihan po natin tong debt management and increasing cash flow. Okay? So, ano po bang katunog ng debt? 'Di ba? So, yung debt po kasi is death, 'di ba? So, marami pong nai-stress kapag ka nag-compound na po yung kanilang utang, 'di ba? So, nagkapatong-patong na, no? Hindi na makatulog, no? Umiiwas na, ang dami nang iniiwasan, 'di ba? So, may pag-asa po yan dito sa IMG, tutulungan po kayo. Marami na po ditong nakabayad ng kanilang utang, naging debt-free po because of education sa workshop, and of course, yung may business din po tayo ditong pwede nyong gawin para meron kayong additional source of income. And then protection, ito naman po yung tinatawag natin na life insurance. No? Bakit protection? Kasi we are protecting our family from financial loss. No? So, sino dito mga breadwinner? Paki-type nga B. No? So, napaka-importante ng role natin mga breadwinner. No? Pag wala tayo, wala na rin ng income ng pamilya. So, kaya meron tayong kinukuha kung wala pa tayong enough na savings, meron tayong kinukuhang life insurance dahil ito yung magiging instant savings or instant money ng pamilya pag may nangyari sa atin. Okay? Like nung 2007, kumuha po ako ng life insurance or VUL. That time single ako. So sabi ko, kahit manager ako o kayang kinikita ko, kailangan ko ng life insurance kasi umaasa sa akin yung parents ko eh. So pag may nangyari sa akin, hindi naman sila papasweldohin ng kumpanya. Di ba? So yun po yung purpose ng protection. And of course, healthcare. Dito ko lang nalaman sa IMG na may dalawang klase pala ng healthcare. No? So may short term, ito yung familiar tayo, no? Kasi usually may benefit po sa company na binibigay, no, ng ating employer, yung free healthcare natin, may coverage tayo. So, yung iba talagang enjoy na enjoy, hindi nagre-resign kasi like yun sa husband ko, buong pamilya covered sa healthcare benefit nila. Pero, paano pag nag-resign tayo? Paano pag nag-retire tayo? So, dun po, sinosolve ng long-term care naman yung pag matanda na tayo, meron pa rin tayong healthcare na magagamit. Kasi nung nag-resign yung husband ko, wala na rin yung healthcare niya di ba? So, buti na lang may long-term healthcare kaming nasimulan. Yun po yung pwedeng maging investment mo na habang ikaw ay hindi pa sakitin, no? Hindi pa nagre-retire, meron ka nang iniipon na tumutubo. Okay? So again, paki-type nga po long-term care kasi alam niyo po isang sakit pwede talaga maubos lahat ng investment natin sa mutual fund, sa stocks, no? Lahat po to babagsak. Okay? Kasi may kakilala po akong ganyan, OFW siya, binenta niya yung investment niya which is the property, no? Yung nabili niyang bahay at lupa kasi nagkasakit yung anak niya. Okay?
So number 4, we have to consider in investment is time is your greatest asset. Okay? Kasi madalas po talaga, I'm sure dito po sa mga nag-a-attend sa atin, no, ang tanong po dyan, sino po yung magte-take ng action? Okay? Kasi noong 2012, kaya ako nag-take ng action, sabi ng speaker, gusto mo ba after 5 years may natanim ka na? Or may natapos ka ng plan? Or wala, may regret ka kasi hindi mo sinimulan. 'Di ba? Kasi time is your greatest asset. Ayan. So sabi nga dito, alam nyo ba na if you save 33 pesos per day or 1,000 per month at 12% rate of return per year, meron kang 1 million after 20 years. Sino po dito kaya mag-save ng 1,000 per month? Pakitype nga po me. 'Di ba? Halos lahat tayo, no? So siguro kahit fresh grad na bagong yun nga, 'di ba, bagong apply at may trabaho siya, pwede niyang i-apply 'to eh. After 20 years, no, kung 20 years old ka, after 20 years may 1 million ka, 'di ba? Pero bakit wala pong may mga marami pong nagre-retire na walang 1 million, 'di ba? So kasi nga hindi tayo nagbigay ng time para sa mga ganitong bagay. Okay? So ang dami, 'di ba? So, alam niyo pa, Philippines seen becoming the 18th biggest economy by 2037, no? So, makita niyo, no, dati talagang matagal mag-build, pero ngayon, no, pag pumunta po kayo sa Mall of Asia, talagang ang dami ng condominium diyan, ang dami ng na-build, pati sa Makati, BGC, ang dami po talagang improvement, no? Hindi mo na nga kailangan pumunta ng Macau eh, kasi nandun na sa ano eh, no, nasa mga Okada na yan, nasa tabi na ng Mall of Asia, no, dinala na nila yung Macau sa Pilipinas at Singapore, nandun na yan sa BGC, di ba? So, hindi natin nararamdaman yung ganito, yung pag-improve ng ating economy kasi hindi tayo nag-i-invest. Pero pag nag-i-invest ka, ramdam mo yan. Okay? So again, stock market, ito po yung direct na tayo yung bumibili ng shares, no? Sa mga top corporations. Yan po yung stock market. And may dalawang ways to invest in the stock market. Pwede pong direct, no? Ikaw ang bibili. Meron ding indirect, no? Stock investing. So, again, ito po yung performance, no? Based sa PSEI, yung stock market performance. So ito up and down yan. Meron talagang separate seminar for that. Sa mga convention dito sa IMG, ina-explain yan. And pagka gusto natin ng stock market investing, yung direct talaga, no? It requires constant monitoring. So may time ba tayong mag-monitor? Meron ba tayong good source of information? No? Investment amount, savings, and bigger amount of money. So alam nyo, nag-try ako nito noong 2012 kasi nga nakikiuso lang din. No? So alam nyo, pagka ang pera mo 1,000 pesos lang, wala ka masyadong masya-shopping dito. Kasi ito po direct, no? Ibig sabihin, kailangan malakihang pera din para marami kang mabiling shares, lalo na ng mga top corporations. Okay? So ang kagandahan sa mutual fund, no? Naging affordable siya, no? Kahit na 1,000 pesos lang kaya mong ilagay, kahit 20 pesos, pwede ka na makabili, no? So, ang ganda, 'di ba, kasi may investment ka sa Jollibee, no? Excited ka lalong kumain ng Chicken Joy kasi habang ikaw ay gumagastos o nagpalibre pa sa iyong pamilya mo, kumikita ka rin indirectly kasi partly owner ka ng Jollibee. So, ganun din po, no? Marami po tayong top corporations. Like ngayon po, Sabado, ang daming nasa mall. Ang daming nagsha-shopping sa SM, nagpapalamig. Sobrang dami pong branch ng SM, no? So, maganda, may investment tayo dito, no? Ayan, no? Yung BPI, Ayala Land, mga Ayala Group of Companies, may investment din tayo, no? So, malalaking kumpanya po yan, maganda, maging partly owner tayo nito. So, nabigyan na tayo ng chance through mutual fund. So, mutual fund, an investment company that pools or combines money
from individuals, no? So, ito po, pinagsasama-sama po yung mga investment natin, no? And for example po, no, paano ba yan, Miss Roan? Net asset value per share, ang ibig sabihin po ng NABs, no? For example, no, 1,000 pesos kang panlagay, no? Gusto mo i-invest, 1 peso ang value ng share na binibili mo, parang bumili ka lang po sa tindahan. So, ang nabili mong share, 1,000, no? Sa 1,000 pesos, divided by 1, meron kang 1,000 shares na nabili. So, matututunan nyo po to, yung details nito, lahat ng kailangan nyo malaman sa workshop 3, no? Dito po sa IMG. So, ano ba yung advantage ng mutual fund, no? So, hindi kailangan ikaw direct mag-transact kasi may professional money manager po, mga fund manager, no? Professional management, may good research na sila, management team, they do this as their full-time work. So, dahil busy tayo, dahil may trabaho tayo or business, maganda mag-focus na lang tayo sa ating cash flow, tapos meron ng magmamanage ng ating pera dito sa mutual fund. Sila po yung full-time dyan na nakatutok. Okay? Pangalawa, potentially higher returns. They can demand to lower the charges, able to take advantage of certain economy scale. So, syempre, kaya naman tayo nag-i-invest para mas malaki yung return ng pera natin. Okay? So, again, diversification, nakakalat po yan sa mga top corporations and may part din po na nasa corporate bonds, government fund, bonds, and cash, no? Transparency, we are informed to where the funds are invested. So, meron po tayong kinakandak dito na shareholder meeting. No? So, ini-invite po tayo niyan. Nakaka-receive din po tayo ng email para sa date and time and location kung saan po gaganapin yung mga shareholders meeting para po pag-usapan po yung fund natin. Great equalizer. No? Dati, ang nakakapag-invest may 100,000 pesos. Pero sa ngayon kasi, kahit na construction worker po, kahit na security guard, nakakapag-invest po dito sa mutual fund kasi nga, binibigyan tayo ng chance kahit 1,000 pesos lang kaya mo ilagay, kung ano yung kinita ng mayaman, pwede mo na rin kitain. No? At least nakapag-start ka na kaysa yung talagang parang hindi mo kaya sa initial pa lang, di ba? So liquidity. You can easily convert your shares into cash anytime. Many mutual fund companies charge a minimal amount if redeemed within holding period. So, ibig sabihin nito, kasi meron po akong kakilala na puro sa real estate siya nag-invest. So, sabi niya, ang hirap din pala ng ganun kasi mahirap i-liquidate, mahirap ibenta din. Pag nangangailangan ka ng cash, hindi mo agad siya mako-convert to cash. Unlike mutual fund, i-redeem mo lang, which is parang withdrawal, no? So, pwede na siyang malagay sa account mo. Okay? So, accessible and affordable. So, again, you can add anytime, even online. No? Kahit nasa abroad ka, pwede ka na mag-start. Minimum top up of, 20 pesos, no? 20 pesos ang minimum top up natin dito. No? Pwede rin 1,000 pesos. Okay? Safety, again, regulated yan ng SEC or Securities and Exchange Commission. And talaga may mga auditors, no, na nag-check dyan. Ayan, no. So, may mga ano po sila, regulations na dapat hindi mo i-invest lahat sa real estate, no. May part na mapupunta sa operating cost. So, lahat po yan, si SEC na po ang bahala. So, net of tax, so what we see is in the SOA or statement of account reflect its original value if we redeem it. So lahat po na nakikita natin, hindi na po siya babawasan pa ng tax dun sa sa nagre-reflect po dun sa ating portfolio. So again, may mga klase po ng mutual fund, may bond fund, balance fund, equity fund. Ibig sabihin lang po nito, pag bond fund, low risk po, low return, balance fund, combination po nitong dalawa, equity fund, high risk, high return. So again, matututunan nyo po yan sa workshop 3 dito sa IMG. So again, pagka mutual fund, it is not covered by PDIC. Returns are not guaranteed.
past performance is not a guarantee of future returns. Kaya importante ay mag-i-invest po tayo sa financial education. So yun po yung napo-provide ni IMG, no? And actually hindi nga lang about mutual fund eh. Lahat po ng aspeto ng ating personal finance, no? And pag member kayo ng IMG, meron po kayong ma-access na e-book, no? Yung kompletong copy nitong libro na to, at pwede rin kayo magkaroon ng hard copy. So again, hindi lang tayo dito puro aral-aral, no? Dahil din po sa IMG, nakakuha din po ako ng different products kasi may access na po tayo dito sa mga major providers, no? Mula healthcare, insurance, investment. So ito po, no, ang dami po niyan, mutual fund companies po yan. Real estate, general insurance, mga non-life insurance, allied services, lahat po yan, no? So kaya ang tawag po sa IMG, Total Financial Solution. Okay? Ayan, pag pinag-usapan po ang mutual fund, ito po yung mga kapartner natin, no? So, in partnership with Ramver Financials, pwede na po tayo maka-access dito sa mga mutual fund companies. So, kung kilala nyo po si PhilEquity, nag-i-invest din po dyan ng SSS. No? Si Atram naman, hawak niya ng GCash. No? So, FAMI is, ano po yan? Under po yan ng Metrobank Group of Companies. No? Of course, Sun Life, kilala natin. PhilAm is an Ayala company. No? Soldibo Funds, yan din po, in partnership din po with Atram. So, pagka member po tayo na IMG, ang maganda, may iwasan na po natin tong sales load or entry fee na 2% to 3.5%. No? So, dati naabutan ko pa, nag-invest ako ng 5,000 pesos initial sa mutual fund. May 100 pesos na charge. No? Pero ngayon po, zero na. So, yun po yung tinatawag na zero entry fee. Kung may 5,000 pesos ka, pag IMG member ka, 5,000 talaga yung lahat na mapupunta sa investment mo. Walang kaltas. Okay? Tapos, meron ka pang access sa mga investment seminars. No? Kasi mahal din po ang maka-access sa mga seminar eh. Like, noong 2012, 6,000 agad yung binayaran ko. 'Di ba? So, siguro ngayon, kung i-value natin yun, baka 15,000 to 20,000 na 2 days na event. Okay? So, again, pag pinag-uusapan ng investment, hindi naman yan puro investment lang. Again, napag-usapan natin kanina yung Alcansya, yung financial foundation. Usually, nagsisimula naman tayo sa wala. No? Or worst case, may utang pa. No? So, syempre gusto natin magkaroon ng peace of mind. Tama ba? Kung ma-build natin itong matibay na alkansya natin, talagang hindi na tayo mamomroblema sa pera. No? Meron tayong healthcare, meron tayong sapat na insurance, wala tayong utang, may emergency fund, and maraming investment, hindi lang sa mutual fund, sa real estate din, sa stocks, di ba? So, dito po, syempre, ito yung goal natin. Tama ba? Pakitype nga po B, kung ito rin po yung goal nyo. Ayan, B. So, who can really help you build a solid financial foundation? So, ito yung nagustuhan ko sa IMG kasi kapag outside IMG ka, you need to go through sa bank, broker, agent, parang kalat, no? Kapag IMG ka, no, mababypass mo na yung middleman, no? Direct access to the financial companies and makaka-enjoy ka pa ng discount sa mga financial products. So, again, dito sa IMG, may tinatawag po tayong membership benefits, no? And again, 11 years na po ako member ng IMG. And sa dami ng benefits natin, nasa 63 na yan, nadadagdagan pa. So, bigyan ko kayo ng idea dun sa mga ibang benefit natin para talagang makita natin na gaano kaganda talaga si IMG. So, pag sinabing IMG membership or pag pumunta ako sa IMG, ano bang makukuha ko dyan? No? 3 E's. Tatandaan nyo yung 3 E's. Ayan, may commercial po tayo. Ayan. So, pag 3 E's po, ito lang po tatandaan nyo. Dito sa IMG, may education. No? We provide the knowledge. May mga workshop po tayo. Execution, we provide the platform to execute the knowledge. Kasi ako, no, kung puro aral lang ako, parang
yung alkansya ko hindi ko pa rin napuno kasi walang application. So, yun ang nagandahan ako sa IMG, may execution. You have access to products and benefits. Entrepreneurship, ito naman yung isa din sa mga pinakagusto ko kasi we provide the best business opportunity. So, sa lahat naman halos tayo nangangailangan ng backup career, 'di ba? So, ito ang ganda sa IMG kung kulang yung panlagay mo no sa investment, meron kang pwedeng gawin na career, business na pwede mong gawin as financial educator. Okay? So sa financial education category, again, makaka-access tayo, free na yan, yung e-book, no? And pwede ka rin magkaroon ng kopya, no? Na hard copy. And then, meron din tayong online na workbook. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina, no, na sa workshop, marami kang matututunan. Alam nyo, sa workshop pa lang, sulit na yung binayad natin na membership. Kasi, hinihimay dito yung financial foundation. So, for example, sino po dito yung gustong matuto sa pag-settle ng utang? So, meron po tayo sa workshop 1 na increase cash flow and debt management, no? Sa workshop 2 naman, ako kasi dati hindi ko alam na mahal pala yung insurance na nakuha ko. So, sa workshop 2, ine-explain po yung proper protection, building a strong financial foundation, no? So, alam ko, mahilig kayong mag-invest, gusto nyo matuto pa. So, ito po yan sa workshop 3, Building Wealth, Asset Accumulation. Pakitype nga po, asset. Alam nyo, sa technology nga natin ngayon, hindi lang talaga pag sinabing asset, investment mo lang sa mutual fund, real estate. Alam nyo ba, may digital asset din. 'Di ba? So, matututunan nyo po yan dito sa IMG kapag naging member na rin po kayo. Like mamaya po, aaralin po namin yung AI, artificial intelligence, 'di ba? So, kailangan po talagang updated tayo. Okay? Workshop 4, retirement. No? Maganda pala to. Alam nyo, sabi ng mga mentor namin dito, kung fresh grad ka pa lang, pag-aralan mo na tong retirement. 'Di ba? Para talagang mahaba pa yung time mo. Nakita naman natin kanina, 1,000 pesos lang, no? Magaan lang. Very doable. And then, building a business in the financial industry. Sobrang ganda po nitong workshop na to kasi tinuturuan tayo sa business. Okay? Ayan. So, again, education, execution, no? Yung execution po, ito yung may access na tayo sa mga financial products, sa mga providers. So, isa po sa mga bestseller namin dito sa IMG, yung Kaiser, no? Yung long-term care na, ito po yan. May long-term care ka na, may insurance ka pa, may investment ka pa. So, ito po yung isa sa mga kinuha ko noong 2012. Nakadalawa na akong Kaiser, no? This year, kumuha uli ako ng bago. Kasi pag hindi ako nagkakasakit, tumutubo naman yung pera ko naka-invest naman siya. So pagka older age ko, may makukuha din naman ako na fund kung gusto kong i-enjoy or gamitin ko siyang healthcare. Okay? At naka-insured pa ako. Okay? So ano pa, yung sa entrepreneurship naman, no, yung business, no, in the financial industry. Okay? So dito po sa IMG, may option ka na gusto mo matuto, mag-invest, pero again, kung kulang yung pang-invest mo, maganda, gawin mo yung business. Kasi kami po mag-asawa, ang focus namin, business, hindi investment eh. So, bakit, Ms. Roan? Tinuturo mo yung investment kayo, tapos di ka pala nakafocus dyan. Ibig ko pong sabihin, mas binibigyan namin ng oras yung business kasi pag kumita kami ng 100,000, madali lang po mag-invest eh. Madali lang mag-shopping. Nandyan lang po lahat ng mga product. Pero ang problema, ang daming mga top corporations, ang daming investment vehicles, kaya lang wala kang panlagay, no? So dito nyo po matututunan yan. Nakatulong po sa amin sa talagang itong IMG business, sobrang nakatulong sa aming mag-asawa, no? And again, full-time na po namin ginagawa to. So own a business, become a financial educator, own your time, help families achieve the income you want. Dito ko lang po kinita yung income na never kong kinita kahit manager po ako sa accounting, no? And pwede mo pang gawing online kasi may system na rin po tayo dito, no? Meron po kayong magkaka-access po kayo sa portal as an IMG member. So become debt free, no?
Ang sarap po niyan, yung debt-free ka talaga. Kasi kami mag-asawa, hindi talaga kami mahilig umutang. As in talagang ang sarap po ng tulog namin sa gabi, 'di ba? So, malaking tulong po na may investment ka, wala ka pang utang. Okay? So, yung interest na nagko-compound, kalaban mo 'yan kapag may utang ka, pero kakampi mo 'yan 'pag may investment ka. Okay? So, dito din po makakapag-travel din po kayo, no? Like this coming August sa Hong Kong, meron pong trip si IMG, and sa September naman sa Dubai, 'di ba? So, if you want to be wealthy, ito yung maganda, no, yung business sa IMG kasi big business opportunity but no big capital requirement, no? Kasi dati po talagang sabi ko, paano ba ako makaalis dito sa accounting? Eh, pag nag-resign ako, lilipat lang naman ako ng company, ganun pa rin naman. Tali pa rin yung oras ko, maliit pa lang din yung sweldo ko. So, baka hindi pa ako makaipon ng malaki kasi syempre napupunta lang sa gastusin, no? So, dito sa IMG, maliit lang yung capital mo, pero malaki yung business mo. Okay? Easy setup and startup, no? Pag member ka na ng IMG, naka-ready na po yung system, no? Pwede mo 'to magawa kahit sa abroad kung nasa Pilipinas ka. O kung nasa abroad ka naman, may mga kakilala ka sa Pilipinas, pwede mo rin pong i-introduce 'to. So, full-time, part-time, pwede mong gawin 'to. Nag-start po ako as part-time no 2012. Kasi naisip ko, kailangan business talaga gawin ko dahil mapupunta lang talaga ako sa rat race cycle kung hindi ko gagawin 'to sa spare time ko, no? And then hanggang naging full-time na po. The most powerful online platform, again, may portal po na tayo dito, no? No territorial boundaries. So mamaya po may kausap ako, Japan, no? Kahit nasa Laguna ako ngayon sa Pilipinas, pwede akong kumausap ng nasa abroad or nasa probinsya. So with vesting rights, pwede po natin ipamana 'to sa ating mga anak, sa pamilya. Kasi sabi ko dati sobrang sipag naman ako kaya po na-promote agad ako na manager. Pero nung nag-resign ako, goodbye na rin, 'di ba? So hindi ko siya pwedeng i-transfer sa anak ko. So unlike pag business, pwede natin i-transfer kung ano yung na-build natin dito. So again, sobrang ganda po na IMG. I hope to see you sa mga higher trainings po natin dito sa IMG. So, para may idea kayo, paano ba yung kitaan sa IMG? Gusto ko kasi talagang kumita, Miss Roanne, dahil kulang na kulang ang kinikita ko sa work, no? So, may business ownership program tayo dito. Matututunan nyo po ito sa Fast Start. Pag member kayo ng IMG, may orientation po tayo sa mga bagong member. So, initially, pag trainee ka, 20% po ang commission mo. Pwede kang kumita ng 24,000 sa isang buwan, no? Pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa kasi business po to. No, depende po sa ginagawa natin. So pag trainer ka, pwede ka nang kumita ng 37% to 47% commission. So, 'di ba? Ano bang magagawa ng 50,000 per month extra income? So malaking bagay po 'yan. Kaya marami po nagfo-full time dito sa IMG. Okay? So, sino po dito mga OFW? Paki-type nga po OFW. Yan. So, ang dami po, no? May worldwide protection po tayo dito. Meron po tayong ano dito, mga insurance. Kasi gusto po ng IMG matulungan talaga mga OFW. Kasi po, meron po mga na-aksidente, namamatay, na syempre walang pera yung pamilya sa Pilipinas. Kawawa naman po tayo, di ba? So, ayaw natin mangyari to pero hindi naman natin inaasahan talaga, no? So, kagaya nun sa kuya ko, no? 37 years old po, namatay po siya, no? Kaya naka-claim na rin po kami dito sa IMG, sa Kaiser niya po, and sa insurance, no? So, eto po, no, ayaw natin pag-usapan, 'di ba? Pero importante pong meron tayo, worldwide protection. Pati po mga daliri po natin, naka-insured po 'yan pag member ka ng IMG. So, ang dami po, no? Actually, konti pa lang po yung diniscuss ko sa inyo. Pahapyaw lang, pero ang value talaga niyan dahil nasa 60 plus benefits na tayo, 100,000 plus. Pero kapag nasa Pilipinas ka, 5,500 lang ang membership mo, and kung nasa abroad ka, mga around 11,000 pesos lang. Diba? Kasi nga may worldwide protection ka. So, ang sarap isipin na tinuturuan tayo sa IMG nung sa
financial foundation natin kung paano magiging matibay yung alkansya. At the same time, may solusyon na. 'Di ba? Ang hirap naman kasi tinuturuan lang tayo, walang solusyon, 'di ba? Kasi sa YouTube, marami naman po nagtuturo, sa Facebook, pero pagdating po sa application, maganda guided na rin po tayo at may kapartner na. Okay? So again, total financial solution, one-stop shop, no? Kumbaga sa SM, we've got it we've got it all for you, 'di ba? So hindi na tayo lalabas kasi nandito na lahat ng kailangan natin. So, 3 E, pakilagay nga po dito, pakitype 3 E's, 'di ba? Matututo ka, education, execution, importante po yung application, entrepreneurship. And of course, bonus pa po yung community po dito sa IMG, yung environment po natin. Kasi mahirap mag-ipon na ang kasama mo kontra na tara, gastusin na lang natin yan. Ano ka ba? Enjoy life, 'di ba? So, ayan po, no, mahirap din pong pagkasama mo lagi, mahilig mangutang. Kahit na hindi ka naman mahilig mangutang, nangungutang ka rin, no? So, yan po ang meron sa IMG. Sorry. Ayan. So, bakit ba importante na mag-start now? Kasi mataas po yung cost ng waiting. The high cost of waiting. I-compare natin si Mr. Ipon now and Mr. Ipon later, no? Si Mr. Ipon now, sana ganito rin ako dati, no? Start saving at age 22, no? Sana may nagpakilala sa akin ng IMG nung age 22 ako. So sabi niya, si Mr. Now, at the age of 22, nag-open ng account na 12% a year at nag-invest ng 20,000 a year for 6 years, then stop investing. No? Again, 20,000 nilagay for 6 years. Yan yung ginawa ni Mr. Ipon now. Si Mr. Ipon later naman, nag-delay pa siya ng 6 years. No? At the age of 28 siya nag-start kasi ginastos muna ang 20,000 sa kung ano-anong bagay. Then after nag-open ng account at 12% a year at nag-invest ng 20,000 a year for 6 years, then stop investing. So pareho naman silang inipon. 20,000 for 6 years. Pero ang pagkakaiba, 6 years siya nag-delay. Okay? Tingnan natin kung ano nangyari. Ayan. So, total na naipon, 120,000 in 6 years. Yung 120,000 niya at the age of 56, naging 4, tingnan natin. Ayan. So, yung 120,000 na naipon ni Mr. Ipon now, naging 4.8 million. After mag-invest siya at the age of 56, yan na yung fund value niya. Si Mr. Ipon later naman, pareho lang talaga silang in-invest, no? Pero at the age of 56, 2.4 million lang siya, no? So again, kasi ang dami ng years na nag-compound, no? So again, yan, no? Difference niyan, 2.4 million, 'di ba? So sayang, no? Sayang, napa-shopping ako, 'di ba? Kaya alam niyo kung nate-tempt kayong mag-shopping online, minsan parang hindi mo naman talaga kailangan, i-uninstall nyo po yan, no? Kasi kung ano po yung nakaka-trigger sa'yo na gumastos ng gumastos, alisin po natin yan. No? So, it's okay to YOLO. You only live once, di ba? Like ako, sarap talaga mag-shopping pag nasa mall ako no? Pero, syempre, kung wala ka pang ipon, baon ka pa sa utang, kailangan po talaga ng sacrifice. Okay? So, but don't forget, Yago. 'Di ba? May Yago din pala. You also grow old. 'Di ba? So, yan po, no? Pipili lang po tayo. Pagka ngayon ka nagtanim, sigurado after 5 years may aanihin ka. No? Pero kapag talagang mali yung natanim natin, like utang, 'di ba? Or bisyo, talaga meron din po yung kapalit after 5 years.